Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama pa rin natin ang ating suking guest expert, isang pathologist na may malawak na karanasan sa blood services. Ipagpapatuloy natin ang kwentuhan tungkol sa kahalagahan ng blood donation. Welcome back to sa Health Check Plus, Dr. Melvin Jude G. Katapa. Hello, good day ulit sa ating mga taga-kinig. Doc Melvin, i-continue po natin ang ating pagkakwentuhan, at napakarami po namin pumapasok na katanungan. Pero unang-una po, ano po ba ang mga health benefits na pagbibigay ng dugo para sa mga donors o yung mga nagbibigay ng dugo? Well, ang pinaka-benefit talaga para sa isang blood donor is makakatulong ka sa kapwa mo. So, ikaw ay magdodonate ng dugo ng taos-puso, makakasave in 30 minutes, makakasave ka ng buhay ng tao. At minsan hindi lang isang tao, kundi 3 tao ang masasave mo. Kasi yung blood na kukunin ng blood service facility sa'yo, pwede siyang ma-process into 3 components. RBC, platelets, saka plasma. So, ang mga pasyente po na may iba-ibang sakit, iba-ibang blood component ang kailangan nila. For example, yung may mga anemia, kailangan nila ng PAC-RBC, yung may mga kulang ng platelets o yung nasakit, kailangan pwede silang bigyan ng platelets, yung may mga dengue at may mga ibang cancers, pwede silang bigyan ng fresh frozen plasma. So potentially po, isang donation nyo lang, 30 minutes or less, makakasave po kayo na 3 tao. So 3 tao times 4 sa isang taon. So 12 na tao po ang pwede nyo masave sa loob ng isang taon. Di ba? Napakaganda yan. Napakagandang para sa atin na, nakasave tayo ng buhay, na hindi tayo nahirapan masyado, na hindi tayo na gastusan, di ba? So nakasave tayo ng buhay ng tao na actually na hindi nga natin kilala. So actually ang ating mga blood donors, at titawag natin mga bayani din sila. Kasi nakakasave sila ng buhay ng mga tao na hindi nga nila kilala kung sino yung tao na na-save nila. Kasi pag nag-donate sila ng dugo, yung dugo nila ibibigay randomly kung sino may nangangailangan. So, hindi yun nire-reserve kung kanino. Kung sino mga nangangailangan, ibibigay yun. Okay? So, bukod po doon, kung tinatanong mo, ma'am, is about sa benefit sa patient, sa donor, di ba? So, may mga sinasabi ng iba, pasyente, and ibang donors ay gumaganda pakiramdam nila, pumapata pakiramdam daw nila, parang na-change oil daw sila, pakiramdam nila. So, lahat nun ay base experience lang nila, wala naman tayong scientific basis for that. Pero, ang pinaka-benefit talaga is ikaw ay makakasave ng buhay ng ibang tao. Grabe, Doc Melvin, talagang solid nga yan, na talagang aside makakasave ka ng dugo, feeling mo healthier body sa mga regular na nagdodonate ng dugo, At kung self-care na rin ang ating usapan, maganda ring balikan ng mga bagay na nakaka-relax at nakakabalanse tulad ng yoga sa Pranayama Yoga at Wellness Baguio. So, balik po tayo sa kwentuhan, Doc. May epekto po ba sa immune system naman ng isang donor ang regular na pagbibigay ng dugo? Sa immune system, wala naman. Napapalitan yung kasi regularly naman yung blood mo after 35 days namamatay yan sa katawan mo yung blood cells mo, tapos nilalabas mo sa ihi at saka sa dumi, tapos maggagawa ng bagong blood cells yung katawan mo. So pag ikaw ay nag-donate ng dugo, hindi na niya antayin yung 35 days para ramdaman ng katawan mo na nawalan ka ng blood cells, automatic na yan, gagawa na yan ng panibagong blood cells. So yung blood is mostly water kasi. So pag nag-donate ka ng dugo, minom ka lang maraming tubig for that day, mapapalitan na agad yung water na nawala sa'yo. Yun po pala yun, Doc Melvin, So, napakaganda kasi parang nagiging mas maaga yung pagpalit ng aming mga dugo kapag po kami ay nagdo-donate.
Alam niyo po, Doc Melvin, parang marami pong mga katanungan dito dahil maraming nais na mag-donate ng dugo, no? May age limit daw po ba yung pag-donate ng dugo, Doc Melvin? Yes. Kasi nga po, as young as 16, pwede mag-donate ng dugo kung pasok siya sa ibang qualifications. Pero pag minor de edad, kailangan may written parents consent. Kasi minor sila. Tapos, ang ating pong age limit is pag first-time donor up to 60 years old, pag regular donor up to 65 years old. Bali po kasi syempre, habang tumatanda ang tao, dumadami na rin ang sakit sa risk sa donor. So, para po masigura, kasi isa po pong natin bukod sa makasave ng buhay ng pasyente, ang isa pa natin goal is walang masamang mangyari sa blood donor. So, kailangan, tinalaga ng WHO at saka ng DOH na up to 65 years old pag regular blood donor. Kasi nga po, habang tumatanda ang tao, dumadami lang sakit at dumadami ang risk factors. So, para safe po, up to that age lang. Nakakatuwa po na talagang inaalala natin yung safety hindi lang ng pasyente pero pati rin po ng ating mga donors. Doc Melvin, curious din po kami, meron din po bang karaniwang weight requirement, timbang po ang ating mga donors bago po sila makapag-donate? Yes, bale, at least dapat 50 kilos. Kasi pag less than 50 kilos, kasi kinumpute na nila yan with regards sa ilang ml yung kukunin na dugo, which is around approximately 450 ml ilang kukunin na dugo sa isang blood donor. So nag-aralan na ng mga eksperto yan na dapat at least 50 kilos yung mag-donate ng dugo. Kasi pag below 50 kilos, mas madalas talagang nahihilo na talaga yung blood donor. Hindi na niya kinakaya pag yung masyadong payat. So, dapat at least 50 kilos. Tapos wala naman maximum tayo. So, minimum lang. Okay. Minimum lang po mga health checkers. Narinig po natin kay Doc Melvin, no? Kailangan 50 kilos or more at 60 years old para sa mga first-time blood donors at 65 naman yung maximum para sa ating mga regular blood donors. Doc Melvin, alam niyo po marami pong mga katanungan dito kasi marami po sa mga gustong mag-donate. Meron silang tattoos at piercing. Pwede pa rin daw po ba silang mag-donate, Doc Melvin? Yes. So, bale po yung mga tattoos sa piercings po, hindi lang pwede mag-donate ng dugo ang isang donor ng isang taon. Pag more than 1 year na po yung tattoo or piercing, pwede na po siya mag-donate. As long as hindi siya magpatato ulit o pat-pierce ulit, pwede na siya mag-donate pag more than 1 year na. Kasi po, para ito po yung para makover na yung sinabi natin kanina na window period. Kasi pag ikaw ay nagpatato, especially kung hindi naman sa malinis na lugar ka nagpatato, hindi gumagamit, hindi license yung tattoo artist or yung papahikaw sa'yo, maaari ka makakuha ng sakit na maaari natin may pasa sa blood sa pasyente. So, kaya ang WHO ay naglagay ng 1 year deferral para pag sa loob ng 1 year, kung may makuha ka mang sakit doon sa pinagtatuan mo or body piercing mo, sa 1 year na yon, lalabas ng positive yun kung may nakuha kang sakit. So, matetest na yun ng machines natin na magpa-positive na siya. So, after 1 year, pwede ka na mag-donate ng dugo. Ayan mga health checkers, after 1 year ng pagpapatato at pagpipierce, pwede na tayong sumubok na mag-donate ng dugo. Doc Melvin, ang isang taong sinisipon, mayroong colds at fever, pwede daw po bang mag-donate? Yan. Again, iniingatan po natin yung ating mga pasyente na hindi mahawaan ng sakit. Kasi po yung mga viral po na sakit na gaya ng sipon, ubo, lagnat, pwede po natin may salin yun sa pasyente. What if may matinding karamdaman yung pasyente, baka makasama sa kanya yung viral na yun na simpleng sipon sa'yo, pero sa kanya pala matindi ang dating ng virus na yun. So, ang isang tao nagkaroon ng sakit, lagnat, ubo, sipon, 2 weeks siyang hindi pwede mag-donate ng dugo para siguradong wala na talaga yung virus sa kanya. Magpagaling muna, no, Doc Melvin? Yeah. Doc Melvin, paano naman po yung mga taong may medication? Doc Melvin, pwede rin po ba silang mag-donate ng dugo? Hindi na po sila pwede? Case-to-case basis po yan. So, depende po sa sakit, depende sa lagay ng pasyente, at depende sa gamot. Kasi may mga sakit talaga na bawal na mag-donate ng pasyente. Pero may sakit sa puso, ganyan. Bawal na talaga siya. May cancer. Nagka-cancer na siya dati. Kahit cancer-free na siya, hindi siya pwede mag-donate ng dugo. Para sa kanyang kabutihan yon, para safe siya. Para safe yung donor, para hindi wala kasi baka may mas mangyari sa kanya. Tapos yung depende sa medication na binibigay, kasi may mga medication na bawal kasi pwedeng makasama doon sa tatanggap ng dugo.
So, case-to-case basis po yan. So, kaligtasan talaga, Doc Melvin, no? Yung sinisiguro natin para sa donor at sa tatanggap Yes. sa pasyente. Napakaganda po niyan, Doc Melvin, no? Dahil maraming nagpapabakuna ngayon, Doc Melvin, pwede po bang mag-donate ang taong nagpabakuna? Yan po. May mga, iba-iba rin po kasi yan, may listahan po yan na may mga certain vaccines na as long as wala kang side effect, pwede ka mag-donate. May mga certain vaccines na 1 week or 1 week. So may mga certain vaccines na dapat after 6 weeks or 8 weeks. So depende po yan sa vaccine. So, ayan po. So, pwede po nating, malalaman po natin pa nag-try sila mag-donate ng dugo, ma-explain naman po sa ating mga blood donors yan. So depende po. Yun po pala, no? Kasi alam niyo po, Doc Melvin, maraming natatakot na baka hindi na ako pwedeng mag-donate ng dugo kasi nagpabakuna ako. Pero ngayon nalinawan po natin, no, na pwede pa rin naman silang mag-donate ng dugo. Baka may interval lang simula nung sila ay nagpabakuna. Tama po ba, Doc Melvin? Yes. May mga ibang vaccines na as long as walang side effect, pwede ka mag-donate kaagad. Depende yung sa klase ng vaccine. Doc Melvin, sa mga first-time donors na kinakabahan dyan, ano po ang maipapayo ninyo? Nabanggit niyo po kanina na kailangan handa kami, no, before po kami mag-donate. Ano po yung mga tips ninyo para ihanda ang aming sarili bago po kami pumunta? Para kayo yung mag-donate ng dugo, ang unahin yung ihanda yung mindset yun na kaya ka mag-donate para makasave ka ng buhay ng ibang taon, para makasave ka ng buhay ng pasyente. So, makakatulong yun sa para lumakas ang loob mo sa pag-donate ng dugo. Kasi syempre, gagamitan ng karayom yan, may konting sakit talaga yan. Konti lang naman. Parang, siguro pag siguro halos lahat naman sa atin nakuna ng CBC blood test. Parang ganun lang yung sakit na mararamdaman mo. Yung tusok lang ng maliit na karayom. After ng tusok ng karayom, wala ka nang mararamdaman nun. Dapat. Okay? So, may konting sakit, pero ang kapalit naman ng buhay naman ng pasyente maliligtas mo. So, yung mindset lang muna na para to sa makasave ako ng buhay ng pasyente. And of course, bago ka mag-donate ng dugo, especially kung first time, maghanda ka, dapat matulog ka na maayos, at least 6 to 8 hours a day, a night yung tulog mo, di ba? For the week, dapat maganda yung pakiramdam mo, wala kang sakit, kumain ka ng mabuti, bawal mag-diet muna sa pansamantala. And of course, ang isang important is drink plenty of fluids. Kasi yun po ang kailangan natin. Kasi ang dugo po is mostly water din talaga. Napakaganda. Wag pong iinom ng alak 24 hours bago mag-donate ng dugo. And wag maninigarilyo 6 hours before donating. So yan, magandang mga napaalalahanan na tayo ni Doc Melvin, ano? Maganda na simulan natin sa mindset, no? Kailangan matulog ng maayos at wag muna mag-diet. Hindi pwedeng uminom ng alcohol at iwas muna sa smoking ng 6 hours before. Doc Melvin, nabanggit niyo po ito kanina na kailangan mas maganda na volunteer blood donors para mas malinis, no? At mas ligtas ang ating mga dugo na dinodonate. Paano po natin mas mapapalakas ang voluntary blood donation program ng ating bansa? Ano po yung inyong masasuggest sa ating mga kababayan na nais mag-organize ng mga bloodletting activities? Well, ang isa pong kailangan gawin po sa atin, sa bansa natin para lumakas ang voluntary blood donation sa atin is education po talaga. So, nagsisimula yan dapat sa bata pa lang, ini-indoctrinate na yung mga bata na maganda po mag-donate ng dugo, safe to, hindi nakakatakot. Para pag the time na naging adult na sila, is maging excited sila na mag-donate ng dugo at hindi sila matakot. Tapos po yung ating mga companies po natin, ito po isang magandang CSR. Kaya marami pong mga companies talagang CSR of blood donation. So I'm very thankful po kami sa mga companies na malalaki. Marami po dyan. At only companies, pati po mga simbahan, mga barangay, marami po. Talaga ang ating marami po tayong mga volunteers talaga. Pero kasi po ang ating mga pasyente ay hindi nauubos. Kahit po ganitong nagpapagyo ay may pasyente pa rin, nangangailangan pa rin ng dugo. Tuloy-tuloy po pa rin ang pangangailangan ng dugo. Kaya kailangan din, saka syempre po yung ating mga regular volunteer blood donors, tumatanda din po syempre sila. So, kailangan talaga makapag-recruit tayo ng mga bago, mga bata every year. Marami po dapat tayo as much as we can para hindi po tayo nauubusan ng supply ng blood. Okay? So,
para po sa mga gusto mag-organize ng blood donation activity, I would suggest pwede po kayong lumapit sa inyong mga barangay, sa mga LGUs, and of course sa mga DOH or kahit mga private hospitals and mga Red Cross centers. Pwede po kayong lumapit at gawin yung project po ninyo sa school or sa office or sa barangay na magkaroon ng regular blood donation activity. Doc Melvin, meron po ba kayong nakaschedule na blood donation project? Yes po. Sa August 29, 2025, sa UP Baguio po, ang Blood Sparks for Life in coordination with Stella Juris Fraternity and Astro Sentis, and of course UP Baguio itself. And meron pong blood donation activity from 8 a.m. to 3 p.m. So atin pong inaanyan lahat po ng hindi lang estudyante ng UP at staff, kundi po lahat po na nasa area sa Baguio sa araw na yon. Pwede po tayong mag-drop by sa main lobby ng UP Baguio para mag-donate po ng dugo at makisama po sa celebration ng National Blood Donors Month. Napakaganda po ng ang mga activity na yan, Doc Melvin. Para po isara ang ating pagkukwentuhan, Doc Melvin, ano po ang mensahe ninyo sa mga regular blood donors at sa mga gusto pang magsimula ngayong National Blood Donor Month? Okay, sa ating pong mga organizers ng blood donation activity, sa ating especially mga ating mga blood donors, at sa ating pong mga workers po sa health workers sa mga hospitals, sa mga LGU, sa NGOs, kayo ng Red Cross, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagtulong sa ating advocacy sa especially ngayon po July ang World Blood Donors Month sa National Blood Donors Month sa Pilipinas. So atin pong celebrate yan. So maraming pong salamat. Sana ipagpatuloy po natin ang pagtrabaho sa ating advocacy. Kasi po itong advocacy ng blood donation program, isa po itong mahirap. Itong programa to ng gobyerno, medyo mahirap po ito kasi ito po yung humihingi tayo sa pasyente. Hindi po tayo nagbibigay ng tulong sa tao, tayo po ang humihingi ng tulong, tayo po ang humihingi ng dugo sa pasyente, sa ating mga citizens. So, mahirap po ito na programa. Kakaiba po ito sa ibang programa ng gobyerno. So, I would encourage talaga yung mga ating mga offices, yung mga schools, mga kabataan, mga NGOs, kung wala pa kayo maisip na project po, na po itong maganda at worthwhile na activity, pag-isipan po natin mabuti, kahit nasa ang bahagi kayo ng Pilipinas, pwede po tayo sagawa ng blood donation activity. Every month may maraming nangangailangan ng pasyente. Kasi po, ang isa po nating problem minsan is, pag February, maraming gusto mag-donate ng dugo kasi Valentine's na raw. So, tapos the rest of the year, konti yung nag-donate sa January, March, ganyan. No, syempre, pag marami ka rin na supply ng isang buwan, kasi ang dugo may lifespan din po yung 35 days din yan. So, ayaw naman natin na sobrahan tayo, pasiraan tayo ng dugo, diba? Sayang kasi. So, mas maganda, spread out natin yung blood donation activity throughout the year, especially yung mga lean months. May mga lean months po kasi, may mga December, siguro busy sa Christmas party, January, ganyan. Sa summer vacation, walang mga schools, minsan lean month din yan. So, spread out po natin buong taon ang ating blood donation activity para po mas pakipakinabang sa ating mga pasyente. Ipagpatuloy po natin ang ating mga blood donation activities. Maraming salamat po muli, Dr. Melvin Jude G. Katapang. Thank you din po sa ating teacher, Eli, at sa ating mga tagapakinig. Mga health checkers, tandaan po natin, ang donasyon ng dugo ay hindi lang tungkol sa pagbibigay. Ito ay tungkol sa pagbuhay. Bawat patak ng dugo ay maaaring magligtas ng buhay at sa ating simpleng hakbang, maaari tayong maging bayani sa sarili nating paraan. Ngayong 2025 mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging isipin ng wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Pranalaya Yoga and Wellness Baguio. Ako po si Teacher Eli Campos Banayat,
dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus.